Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines at yung mga kapatid na rin po na manonood sa Republish. And of course, sa mga kapatiran na mag-observe ng pamamahinga today, Shabbat Shalom po sa inyo. Nawa ang araw na ito at ang ating pag-aaral maging baraka po or blessing sa ating journey, lalo na sa ating topic na pag-usapan today about the parousia. So ano ba, Brother Dan, itong parousia? Ito po ang another word for the second coming po. So ito po yung ating tatalakayin, mga kapatid. So welcome sa ating weekly scriptural study po, and this is live discussion with Q&A. So, may mga tanong po tayo, maaari po kayong magsagot. At kung meron din po kayong mga tanong, pwede po kayong magbigay ng mga tanong ninyo po. Napansin ko sa ating pag-usapan today, marami tayong mga readings. So let's try to read according sa ano pong pwedeng time meron tayo upang mapatunayan at mabigyan pa ng more paglinaw at pagpapahayag o pagpapaliwanag po sa ating topic. So ilang mga talata lang, Matatiao 24:29 hanggang sa 31 po. So yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Bilang papuri sa ating Ama, basahin ko po itong Tahalyam 98 verse 7. Humuhugong ang dagat at ang lahat ng naroon, ang sanlibutan at ang naninirahan doon. So ito po yung nakasabi dito sa talata 7 na humuhugong ang dagat. So there is the shaking, there is the groaning. Rather, there is the roaring po, roaring of the sea. Okay? Bakit po nag-roar ang dagat? Ano bang nangyari? At sinabi diyan, at ang lahat ng naroon. So there is the simultaneous na pangyayari po na there is roaring. Okay, doon sa dagat at lahat ng mga nandoon sa dagat, there is roaring po. At hindi lang sa dagat, ang sanlibutan, the arats, dito sa lupa, lahat ng mga naninirahan doon. Okay? So, ano pa pala ang nangyari? Ano pa pala ito? What's the event here na tinutukoy dito ng psalmist, mga kapatid? Kung tingnan mo yung previous na verse, itong verse 6, nakasabi po diyan sa verse 6 na sa tunog ng trumpeta, okay? Ano po ang nangyari diyan? May mga tunog po ng trumpeta. Okay? So, tingnan po natin, no, para hindi tayo magkamali. May tunog po ng trumpeta dahil nga po nandiyan ang hari. Okay? So, sino yung hari na pinag-usapan? Verse 6, basahin ko muli sa English. With trumpets and the sound of the ram's horn, raise a shout before Yahuwah, the sovereign. So, Yahuwah pala, mga kapatid, ang pinag-usapan sa verse 6. At tinawag siyang sovereign. Yahuwah ay tinawag siyang sovereign. Sa ibang version, tinawag siyang hari. Okay? Tinawag siyang hari. So, Yahuwah pala ang pinag-usapan dito na merong pagpapatunog ng horn, ng trumpet. Okay? Kanina, napatunog natin ang trumpet na yan. And then, raising a shout, sigaw. Bakit may sigaw na pinag-usapan dito? May trumpet, may sigaw, tapos nabanggit ang pangalan Yahuwah, ang ating Ama. Nabanggit ang kanyang pangalan. Pagkatapos, tinawag siyang sovereign, tinawag siyang hari.
Anong malala ninyo sa New Testament? Sino pala ang tinawag na sovereign at hari sa New Testament? Okay, mga kapatid, kayo lang po ang magsagot yan. But added to that, itong Numbers chapter 10, 1 to 10, mamaya titingnan din po natin yan. But that is also in connection with the experience of the Yasharal habang nasa ilang po sila. Habang nasa ilang sila, may, di ba, they are in camp. Nagkampo po yun sila. They are in camp po. Kung babasahin natin yung mga previous nating, naalala natin yung mga previous reading, yung kanilang positioning po doon sa camp, they are divided into 4 different areas. Okay? Katulad po ng 4 different winds. Merong doon sa north, merong doon sa south, meron doon sa east, meron doon sa west. Okay? Bakit po ganun ang arrangement po nila? At iba't ibang mga tribe po ay na ano po yan sila doon na na-assign po doon sa iba't ibang mga different direction po. East, west, south, north. They are also scattered in that different places. Okay? Bakit mahalaga itong bigay natin ito ng background ito? Kasi mamaya sa ating ending part, mabanggit din po yan. But tuwing sila'y magtipon-tipon, okay? So imagine, paano mo i-gather yon sila? Nasa very distant po yon sila. Yung iba, nasa pinakadulo, ang layo here and there. Tapos wala po silang microphone. Wala po silang sound system. So ang tanong, paano mo i-gather sila? How do you call their attention? Through blowing shofar, bro. Tama. So dito po mga kapatid, yung babasahin mo yan, mamaya balikan natin ito. Dito po pala may function, may role, may dahilan yung pag-blow ng shofar. Hindi lang pala, yun ay significant sa kanilang journey doon sa ilang noon. Yan, ang significance niyan ay patuloy pa rin sa atin ngayon. Kaya tuwing tayo magtipon-tipon, okay, nabanggit ko kanina, kailangan talaga meron tayong blowing of the shofar. Kasi po, yan din po is forward-looking, okay, at the coming of Yahushua po. Okay? So, ayan, nais ko lang pong i-connect yon. Verse 6, ang pinag-usapan, Yahuwah po ang Ama. Tinawag siyang hari. Okay? Then, mamaya sa ating pag-usapan, titingnan natin kung ano yung mga pinag-usapan dito. Meron ba silang connection? Dito pa sa Psalm 97, 98, may connection ba doon sa ating pag-usapan mamaya? Mga kapatid, patuloy lang po niyong ibukas ang inyong mga mata at isipan as we continue. So ito po yung pangalan ng ating Ama na nabanggit dito sa verse 6, Yaharuha or Yadhe, Uwahe, YH, na kapag ating babasahin po yan in sounds o in transliteration, mga kapatid, hindi po tayo nag-translate po, okay? But yung iba, nais nilang i-translate. Mga kapatid, problema tayo doon sa translation. Bakit po problema? Kasi maiba na po ang ano po mga kapatid ang maiba? Ibang meaning. Opo. Maiba na po ang meaning. Which is yung meaning na related sa mga pagan mighty ones, okay po? Pwede pong ma-attach doon sa translation. Ayaw ng ating Ama po yun na banggitin yung mga other mighty ones, which is usually nangyayari po dito sa mga translation. Kasi sa translation po, kung ano yung common na tawag dito sa local, sa mga mighty ones, yun po ang kanilang tatawagin. Kaya mahirap sa atin na susunod tayo doon sa translation. Ang ating po mga kapatid na pagtawag sa ating pangalan ay sa ating Ama ay transliteration.
Ano pong kaibahan sa translation at transliteration? Kapag translation, we find the equivalent in the local. But kapag sabihin natin na transliteration, we produce the sound related to the exact letter of the original Yehudiat o Hebrew Paleo word, mga kapatid. So, yan na nga po. Itong yan na yan, letter Y, tapos itong H, ang tunog in transliteration po ay AH. Connecting it with Y and AH, kaya lumabas yung ya, and then yung sound ng U o U, okay, ya, U, then another H, which is AH, A. So, kaya lalabas itong pag-pronounce natin as could be Yahuwa or Yahuwa or Yahuwa. So, mga kapatid, yan po ang ating Ama with that spelling. We pronounce him and we may differ a little bit in our pronunciation. But Yahuwa po ang ating Ama. Wala po tayong duda na nandyan po yan sa mga pangalan ng mga scriptural character po. So, we have no doubt about it. Yan po ay based on facts and katotohanan po. Tuloy tayo sa pagluwalhati kay Yehusha. Yehusha po, ito ang kaniyang mga titik, Yahushan ayan. At batay sa nasabi ni Patar o Peter o Kepa o Kapa, chapter 1 Peter 4 verse 15. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao, magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. So, mga kapatid, ito po yung napag-usapan sa talata 14 na kung tayo man ay nagdusa, dapat nagdusa tayo dahil sa pagkilala natin sa pangalan. Okay? Dahil sa pagsunod natin sa ating Ama. Okay? At pagsunod sa anak. Yun, okay po yun na nagdusa tayo doon. Ngunit sabi ni Patar na kapag tayo ay nagdusa dahil sa namamatay tao o magnanakaw o gumawa tayo ng masama, or naging bahagi tayo doon sa tinatawag na isang mapanghimasok. Ano po ito mga kapatid, itong mapanghimasok? Isa pong gawain ito mga kapatid na we get involved in anything po. Okay? In anything para lang po makaano tayo ng mga means of living. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, maraming mga tao ngayon na pwede lang pasukan kahit ano para lang makahanap po ng pera. Yung mga bagay na yan, minsan nandiyan mangyari po yung mga major problem. Kasi yung mga gawain na yan ay gumagawa ng mga labag sa batas. Okay? Yung mga involved sa mga gawain na yan ay talagang may mga hidden po. May mga hidden na mga agenda para lang po magkakaroon ng pera or magkakaroon po ng hanap buhay. So, yan. Maaring maging dahilan po yan na kapag ang isang tao ay nakapasok sa mga bagay na yan, pwede po siyang magdusa sa hinaharap o sa future. Lalo na kapag mahuli, okay? Lalo na kapag madiscovery, mga kapatid. At ang batas ay huhuli sa mga bagay na yan. So, mga kapatid, ito po yung challenge sa atin ngayon. Noon, nang hindi pa tayo nakakilala kay Yehusha, I would say na parang walang magpigil sa atin kung gagawin natin ito. Ngunit ngayon, okay po, sabihin ko, ngunit ngayon na nakilala natin ang tunay na pangalan ni Yehusha, sa mga testimony kanina mga kapatid, no, narinig po natin yon. He who has an ears,
let him hear po. Narinig natin sa mga testimony, paliwanag, sharing ng ating mga kapatiran dito. Nang sila'y mula nang makakilala sa Ama, Yahuwah at Yahusha, nagkaroon po ng pagbabago. So ito nga po ang nais nating i-highlight dito na Yahusha lang talaga makatulong sa atin. Ang pagkilala sa kanyang pangalan, ang pagtawag at ang spread out sa kanyang mga katuruan po, mga kapatid. Yan po ay hahantong doon sa mapigilan po tayong ma-involve sa mga ganitong mga gawain, mga kapatid. So, that being said, lift up natin si Yahusha. Yahushan Ayan. And when we declare Yahusha po, we are declaring also Yahuwah saves, Yahuwah delivers, mga kapatid. So, ayan po, may connection po ang pangalan ni Yahusha sa pangalan po ng ating Ama. Yahuwah ang Ama, Yahusha po ang anak, ang Misaya. At yan, pinupuri at niluwalhati natin ang Ama at ang anak. Bilang short review sa nakaraan, ito po yung ating mga napag-usapan. And ayan, ang mga discussion po, natapos na natin yan. And then we're done with this. Itong mga points na yan, at mga talata. And then ngayon, nandito po tayo ngayon. Ito po yung napag-usapan natin sa nakaraan, signs that point to the end po. Ayan. Ano po yung mga abomination na pinag-usapan about sa false Messiah. Yan po, napag-usapan na natin yan. So ngayon, zoom in tayo dito sa ilang mga talata, the parousia. So ibig sabihin, the second coming po. So ito po yung ating tutukan. The second coming of Yahusha, the Son of Man, mga kapatid, ang nakasulat yan. So ano po yung background sa tatlong mga talata na yan? After Yahusha discussed the signs that will precede his return, now turns and replies in the part of the first question in verse 3 po. Okay? So ano pala yung chapter 24 verse 3? Meron pong tanong doon. Okay? Ano po yung tanong nila doon? Kailan ba ito mangyayari? Okay? So yan po, mga kapatid. Tingnan po natin yan. 24 verse 3. And as he sat on the Mount of Olives, the Talmidim came to him separately, saying, say to us, what shall this be? And what is the sign of your coming and of the end of the age? So, talks about ano ba ang mga tanda? Paano namin malaman? Kailan ba ito mangyari? Okay, yun po yung tanong nila sa verse 3 po. Okay? Then dito, he leaves the issue on destruction of the temple and turns to the effects of his second coming. So, mga kapatid, napag-usapan na po natin yun sa nakaraan, yung destruction of the Hayakal, yung temple. Natapos na po yun, di ba? Na-fulfill na po yun. 70 AD po. That has been fulfilled. Pero, matagal na po yun. But up until this time, hindi pa po siya nakabalik. Di ba mga kapatid, nakita ninyo yung excitement ng mga Talmidim noon na kung tayo ang nasa kanilang lugar noon, tapos narinig nila ito, na merong destruction of the temple o Hayakal, may destruction. Tapos connected doon sa pagbalik ni Yahusha, talagang in-anticipate po nila yon. Na-fulfill na po yun. Bakit hindi pa siya bumalik? Di ba? Much more sa ating panahon ngayon. That has been spoken of more than 2,000 years at hindi pa na-fulfill. So mga kapatid, mas barak tayo ngayon mga kapatid ngayon kasi nakikita na natin yung greater picture. Sila noon, meron silang ganon ka grabing excitement. Okay? After nasira ang temple, meron silang ganon ka-excitement, but unti-unti nawawala yun hanggang sa namatay na lang sila, hindi pa bumalik si Yahusha. Kapatid, di ba?
na naintindihan natin kung tayo ay nandoon sa kanilang sa panahon nila, parang nakakaroon tayo ng frustration, kumbaga. O di ba? Na destroy na po 'yon. Dapat balik na siya, pero bakit hindi pa siya bumalik, di ba? So hanggang sa ngayon, more than 2,000 years nang lumipas. So ano pala ang kahulugan nito? So may mga kahulugan yan mga kapatid. At ngayon, we are on a better time, we are on a better era kung bakit natin mas maintindihan yan compare sa kanilang panahon noon. So Matthew Matatiao as open in this discourse follows Mark 13 po. Sinunod po dito niya yung Mark 13 fairly well, adding the sign of the Son of Man and the tribes of the Arats mourning in verse 30 and the trumpet call in verse 31. So ito po pala mga kapatid, no, yung nagdagdag dito ni Matatiao from Mark 13:24 to 27. Itong the sign of the Son of Man, the tribes of the Arats mourning, okay, and the trumpet call in verse 31. So ito nga po, no, merong tatlong bahagi ito, shaking of the heavens, verse 29 po, the parousia, the coming. Then pangatlo po, 31 is the gathering. So ito po yung mga tatlong bahagi na ngayon titingnan po natin. So yan po ang ating kunting outline, the shaking of the heavens, of the Shamayam, the parousia, the coming po. And then lastly is the gathering of the elect. So yan po, no, the loud trumpet call and then the gathering from all over. So ito po mga kapatid yung ating kunting outline, at as we continue po, babasahin po natin ito as we proceed mga kapatid. So I'd like to ask kung meron pong mag-volunteer sa ating pagpatuloy. Meron po tayong babasahin mula dito sa Matatiao chapter 24 po. So anybody who would like to volunteer, kindly unmute po at basahin natin ito. Go ahead. The coming of the Son of Man, Matatiao 24:29. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahon yon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mahuhulog ang mga bituin mula sa Shamayam, at yayanigin ang mga kapangyarihan sa Shamayam. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa Shamayam, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao ay dumarating na nasa mga ulap ng Shamayam na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Wow. Salamat po, Sister Mariam, sa pagkabasa. Mga kapatid, nakita ninyo, mula sa apat na hangin, okay, connected po doon sa arrangement po ng camp distribution nila doon from the east, the west, the north, and the south. Okay, mamaya balikan natin po yan. Napakagandang reading po with Sister Mariam. And then patuloy po nating ipagpahayag ito at ating pong bulay-bulayan po natin mga kapatid. And feel free po to also share your thoughts o kung meron kayong mga dagdag din po na mga paliwanag. So nabasa po natin, bigyan natin po ng mga nabigyan na po natin yung ating background, ating mga pagpapaliwanag. Ngayon, dadako na po tayo sa ating
observation at interpretation din po. And then later on, application natin. Okay, so ito po yung unang outline. Shaking of the Shamayam, the time note, immediately after the tribulation. Okay, at merong tinatawag dito na cosmic signs. So, batay sa nabasa ni Sister Mariam, ito na po. Pagkatapos ay ng paghihirap ng mga panahong iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit o sa Shamayam at yayanig ang mga kapangyarihan sa Shamayam. So mga kapatid, ito po yung word for word na nabanggit dito. Patay dito mga kapatid, una, makikita natin dito na yung tinatawag na immediate after tribulation. So, dito mga kapatid, nagkahiwa-hiwalay po yung mga pag-aaral o yung mga scholarly. Marami po silang mga iba't iba pong mga pananaw dito. Ito sa phrase na immediately after the tribulation. So, ano po ang tinutukoy dito sa after tribulation? Okay? Kaninong tribulation ito? Does it refer only to the destruction of the temple? Okay? O Hayakal? Tapos na po yun. 70 at 64 to 70 AD po. Panahon ni Emperor Nero po yon. Okay, hindi ako nagkamali. Okay, so it's done. Tapos na po. So, kung yun ang tribulation na yun, then yung word na immediate, so kaya may expectation sa kanilang panahon na destroy na po yung Hayakal na yan. So, ang susunod na event is yung pagbalik na. Kasi nga itong sinabi dito sa talata na yan, pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon. Okay? Hindi man po nangyari ito mga kapatid. Magdidilim na ang araw o buwan, hindi na nagbibigay ng liwanag. Hindi pa ito nangyari mga kapatid. Kaya marami pong mga iba't ibang mga pananaw dito. But let's make it simple po mga kapatid para hindi tayo magkakaroon po ng confusion. So, itong word nga na but, okay? So, mahalaga po yun as a transition po. Connecting the previous discussion and as a transition po sa susunod po na idea. But immediately after the tribulation of those days. So, yan po yung pagkasabi sa English. So, what is the possible meaning of this phrase? Ano po kaya ang ibig sabihin po nitong English phrase na ito? But immediately after the tribulation of those days. Okay? So, meron kayong mga idea? If you have something, pwede kayong mag-unmute at share. Parang hindi pa siguro, hindi pa nangyari, bro. Apa? Kasi yung pag kasi hindi pa naman nagdidilim ang buwan. Opo. Yung but immediately after the tribulation of those days. Siguro bro, after sa gano'n na pag nagdilim na, hindi na nagbigay ng liwanag, yun na siguro ang dumating na malapit na, nandoon na. Okay. Opo. Yun. Yes. So, okay po. You have a good point there. Na-highlight ni Sister dito yung tribulation of those days. So, Sister Mariam is still looking forward pa. Okay? Hinaharap pa yung fulfillment nito. Okay? So, that's a good point. Balikan natin yan mamaya para magkaroon natin ng we are going to connect it po. Mahalaga pong punto na yun. Okay? Did it refer to the destruction of the temple? Okay? So, yung tanong ko po, yung sagot ko po mga kapatid ay in a form of tanong.
para magkakaroon po kayo ng idea, which is what I'm saying here is that itong tribulation na pinag-usapan, kasi nandito po yung key event dito eh. Ito yung tribulation na pinag-usapan. Yung tribulation na pinag-usapan of those days, ito ba ang tinutukoy lang ay pagkasira ng hayakal? Kasi kung sabihin natin na oo, ang pinag-usapan dito sa tribulation of those days, ang tinutukoy lang ay ang destruction of the hayakal, malamang yun ang kanilang pananaw noon. Pero sa atin ngayon na maintindihan na natin, na-destroy na ang hayakal pero wala pa man. So, nakuha ninyo? So, sa atin ngayon, madali nating maintindihan na itong phrase na this tribulation of those days, maari palang dalawa or several ang ibig sabihin. Kasi nga po mga kapatid, ito ay prophetic. Itong words ni Yahushua na sinabi niya dito ay isa po itong prophecy. And prophecy mga kapatid, maari po siyang merong immediate fulfillment at meron pa po siyang later fulfillment. Meron po mga kapatid. So, ako'y naniniwala and I'm convinced po mga kapatid, batay na rin po sa nasabi ni Sister Mariam kanina, na we can go both mga kapatid, both. Ito na-fulfill na, tribulation yun sa kanila, sa panahon nila yun, na-fulfill na ito, pero meron pang another tribulation, kumbaga, na hinihintay natin, then pagkatapos yung tribulation na yun, then saka na mangyari itong tinatawag dito na cosmic sign. Okay? So, ayan po. Tuloy nating pag-usapan yan as we proceed po. So, ito na no, the best understanding of this is to take the tribulation of those days as a recapitulation po of those days. So, ano po yung those days din na pinag-usapan? Hindi lang pala yung destruction of the hayakal, but those days po na na-mention dito sa verse 19 and 22. Okay, ano man po yung nakasabi ng verse 19? Sinabi po ng verse 19, ito po, basahin ko po, and woe to those who are pregnant and those who are nursing children in those days. Okay po, nakita ninyo yung phrase na those days po. Okay, verse 22. And if those days were not shortened, no flesh would be saved, but for the sake of chosen ones, those days shall be shortened. So mga kapatid, itong tribulation na pinag-usapan pala, hindi lang po ito tumutukoy doon sa destruction of the hayakal, but meron pa pong future po na hinaharap pa. Sila noon, hindi nila masyadong maintindihan, pero sa atin ngayon, mas malinaw po kasi tapos na po yung destruction, tuloy pa pala mga kapatid. Meron pang mga those days phrases na yung paghihirap, yung paghihinagpis, yung mga great tribulation na mangyari na yan mga kapatid. So, ayan po ang ating pananaw. Okay, so yung word pala na tribulation of those days, isa po itong recapitulation. Meaning, happen already, but it will continue to happen pa sa future. Ito po yung ang ibig sabihin nito. And simple naman po, sa chapter 24, verse 21, ganun din po ang nakasabi dyan. Basahin natin ng 21 po, ng 24. For then there shall be great distress. O, di ba? Great tribulation or great distress, such as not been since the beginning of the world until this time, no, nor even shall be. Kaya mga kapatid, itong those days na ito, something na sa atin ngayon, we still look forward po.
Bakit? Kasi malinaw dito sa verse 21 na itong great distress, great tribulation ito, hindi pa nangyari mula sa simula. Nakuha ninyo? So, ibig sabihin, wala pang ganun katindi na great stress and great tribulation na nangyari noon. Kaya tayong lahat ngayon mga kapatid sa ating time frame ay still looking forward for that mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin, naghihintay tayo sa great stress na yan. Great tribulation na yan. Okay? That being said, bigyan ko lang tayo ng konting adlib. Ano sa palagay ninyo po? Yung war nangyayari ngayon sa Yasser Al against Hamas, against Hezbollah, against Syria, against Iran. Yan kaya, is it leading to what we call the great tribulation of those days? Siguro bro. Okay, merong magkaibang idea po. Okay, go ahead. Let's hear muna kay Sister Mariam. Go ahead, Sister. Ano bro, sa palagay ko bro, it's the beginning. Kasi yung sabi sa scripture na pag nag-ano na war, pag meron ng war sa mga nasod nation, nation to nation, sabi dyan, that's the beginning, not the end. It is the beginning pa. Okay, so leading towards the end. So, pasimula pa lang. Okay? You have a good point yun kasi nabasa po natin yun, di ba, sa nakaraan. Thank you so much for connecting that event. Sister Corazon po, tama po si Sister Miriam sa sa yung signs of the times na sinasabi niya. May naano ako I was watching the TV one time. Parang sinabi niya na before the war in Israel, that was September or August. Na sinasabi niya na the 7 years of tribulation starts October hanggang 2023 hanggang year 2030. And I do not know. Because matagal na yun hindi ko na, parang wala sa isip ko kasi hindi ko masyadong naintindihan yun. Yung 7 years of tribulation na may years kasi na parang divide nila. Regarding yung prophecy ni Daniel ba yun? Hindi ko masyadong pero yun ang sinabi niya sa TV na mag-start pagkatapos ngayon talaga na October, parang ganun sa akin. Hindi ko nag-start na ata. Good to hear, Sister Corazon, kasi kung di ako nagkamali, sa susunod na linggo, kung tama yung pag-alaala ko, pag-usapan natin yung time. Okay? Yes, yung time. At nasasabi po doon sa susunod po nating discussion sa baka susunod na linggo. Nabanggit po doon, Sister, na no one knows. Okay po? So, meron po yun. But hindi natin pag-usapan ngayon. But gusto ko lang pong i-highlight yung nabanggit mo na parang na-familiar ko yung nabanggit mo yan kasi merong understanding mga kapatid na binibilang ng mga ilang mga scholars na ang mundo, sabi nila, ay matatapos po sa 2030. Okay? 2030 at meron mang 7 years tribulation kaya na-connect nila yan kapag matapos dito sa 2030, therefore 2023 mag-umpisa na yung Great Tribulation na 7 years. Okay po. So, yan po, I would say na batay po yun sa kanilang mga understanding sa pagbilang po ng mga equivalent letter sa Hebrew alphabet. Meron kasi mga equivalent letter po yun. Then, batay po yun sa, mga numerical numbers. Okay?
But I would say na yun po mga kapatid ay interpretation. Okay? And we don't give shall we say 100% doon na accuracy kasi nga those are interpretation based on the equivalent numbers mga kapatid. But we are not saying na we are closing our door, but let's wait and see. But kailangan magbigay rin po tayo ng panalangin. Aba, yun ba ay totoo? Talaga bang mangyari na itong Great Tribulation? Kasi sa susunod na discussion natin sa susunod na linggo, sinabi po doon, no one knows. So ibig sabihin, kapag merong ng one understanding and interpretation at magsabi na ito na yon, then maging, kita ninyo, maging inconsistent doon sa nasabi ni Yahushua, no one knows. Yahushua nga, hindi niya alam. So ibig sabihin, kapag may mga year o date o mga ano na, magdududa na po tayo. But good to hear naman po. Mag-observe lang po tayo. Magmamasid tayo. Let's wait and see kung ano yung mangyari. Ma-fulfill ba yung kanilang interpretation o hindi ba? So, ayun, magandang reaction po yan at contribution ninyo sa ating discussion ngayon. Anybody else would like to say something or add or another idea or support or whatever? Meron ba? Ako po, Brother Danny. Go ahead, Sister Leah. Ayun nga po. Yung sinabi ni Yahushua HaMashiach, doon po ako no one knows talaga. At saka, yun nga po, hindi ako mapopokus doon sa mga, yung nagsasabi na ganito, ganyan. Kasi tao lang sila eh. Iba. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Ama. Walang nakakaalam. Apa. Okay, thank you very much. Well, we appreciate na come up po yung idea na yon. Kasi parang para makapagmuni-muni tayo, no? Kasi kung nag-iisa lang tayong nag-iisip doon sa word na yon o mga presentation na yon, o siyempre maganda yon na dito sa discussion natin na brought up, di ba? Para makakaroon tayo ng wider po, no? Wider at even mas malalim pang pananaw. I appreciate po. The word immediate refers to the final events of history po. So, ang immediate pala dito na word is referring po sa final events of history, which is preceding the return of Yahushua po. So, kung meron mang mga great tribulation, halimbawa, kung meron mang mga kung meron man pong mga other events na nangyayari, pero hindi po nagbalik si Yahushua, then masasabi natin na hindi yun ang immediate. Halimbawa, pag unawa nila na kapag ma-destroy na ang Hayakal, follow agad yung pagdating ni Yahushua. Okay, yun ang kanilang pag-unawa noon. Pero hindi man nangyari. So, yun, may masasabi natin na, okay, yung interpretation na yun ay hindi pala totoo yun. Okay, nakuha natin? Kasi ito nga yung word na immediate. Ang word na immediate pala is any major event na mangyari pagkatapos bumalik si Yahushua. Okay, so yun po ay talaga connected doon. Okay, so yes, go ahead. Meron akong babasahin sa sa Matatyaw kasi kahit si Yahushua hindi man niya alam yung pagbabalik niya. Apa. Pagbabalik niya kasi only Abayawan knows everything. Pero ang yun lang ang sabi niya dito na dito sa sa 11 sa Matatya o 7:11 24:11 and sabi niya, and many false prophets shall arise and lead many astray, and because of the increase in the lawlessness the love of many shall become cold. But he shall have endured to the end shall be delivered. Papa. And this the Torah of the reign shall be proclaimed in all the world as the witness to all the nations, and then the end shall come. Kasi yung sa akin lang bro, na unti-unti nang yung natin na meron ng mga signs, but it's the beginning. Pero matandaan natin na parang malapit na talaga ang yung pamilya Yahushua kasi nangyari naman unti yung
marami pa mangyayari Opo. na dumating bago magbalik si Yausha. Ang inano lang niya, kung ang pangalan ni Yausha, ni Yahuwah, maano na sa whole nation, yun, that's the time Yausha will come. Okay po. Pero hindi natin alam kung kailan. Tama. Okay po. So, yes, magandang magmasid tayo sa mga pangyayari. But alam natin kung ano po yung dapat major na mangyari, which is yun po ang pag-spread out, yung paglaganap po ng mensahe, lalo na sa ating pag-unawa ngayon sa pangalan ng ating Ama at pangalan ng Anak. At yung magandang balita po. Okay? Then the end shall come. Yun po ang nabasa ni Sister Mariam. So, okay po, connected to this word immediately. Okay, so notice the reaction of the Arats and other creation. Okay, so ano po yung reaction ng Arats? Okay, nagkakaroon po kanina sa ating nabasa doon sa Psalm, di ba? The Arats at the sea roar and everything in it roar, di ba? At ang Arats nayiyanig, okay? They're also trembling. Okay? So dito, reaction nga sa ating nabasa kanina, magkakaroon po ng reaction ang Arats at ang Shamayam sa nabasa na kanina. Balikan natin yan to make a connection of this na itong event ng immediate na yan, yung final event of those days na yan, okay, ito yung ating tingnan. As this event are unfolding, mag-ingat tayo dito sa event na ito. Yung reaction ng Arats. Okay? Ang reaction po ng Shamayam. Nandyan po. So kailangan tayong masid lagi. If these events are happening, then let's be observant po how the nature, how the creation is also reacting. Kasi meron po palang connection yan sa pagbalik ni Yahushua. Yung mga reaction po ng mga created beings or created things po. So there's what we call the cosmic sign na mangyari. Okay? Hindi mabibigay, hindi na nga, ang buwan, araw, magdidilim na. Okay? Hindi magbibigay ng kanyang liwanag, mahuhulog ang mga bituin mula sa Shamayam. At yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Sa ating nabasa na rin po kanina na paliwanag sa Tahaliam 98 verse 7. But mga kapatid, naalala ninyo na sa aking binasa doon sa verse 6, Yahuwah is the sovereign. Yahuwah ang hari na darating, mga kapatid. Yahuwah po ang nabanggit doon na darating. Pero dito mga kapatid, sino yung darating? The Son of Man, mga kapatid, ang darating. So, but ito po yung mahalaga dito na there is what we call the cosmic sign nga. O pag sabihin na cosmic, ito po yung buong buong creation, buong nilikha ay magre-react po sa panahon na yan. Now, itong coming idea of the day of Yahuwah po, mga kapatid, is a common phrase doon sa Tanakh, Old Testament po, mga kapatid, no? So, halimbawa, okay, medyo kukulangin ang ating time. Can we read Yeshayahu 24, 21, and then 23, and then jump tayo sa Joel 2 verse 10. Pwede ba? Ayan lang dalawang mga talata po. Can we read that? Yeshayahu 24, 23, and 21 and 23. And then Joel 2 verse 10. Sino po magbasa? Kindly read for us. Yeshayahu, bro. Okay. And in that yom it shall be that Yahuwah punishes on high the host of exalted ones, and on the Arats are sovereign of the Arats, and they shall be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and shall be set up in the prison, and be punished after many humans.
At 23, and the moon shall blush, and the sun shall be ashamed, for Yahuwah Sabaoth shall reign on Mount Zion and in Jerusalem, and before his elders in the esteem. Okay po. Ayan, no, nabasa natin na mentioning about the moon flashes, the sun shall be ashamed. Okay? May mga reaction talaga, no? But sino yung binanggit dito? Ito po yung tinatawag na shall that Yahuwah punishes. In that day, it shall be that Yahuwah punishes. So, Yahuwah po mga kapatid ang nabanggit dyan. Okay? And then, sa 23, ganun din po. For Yahuwah of hosts shall reign. Okay po? So, ano kaya? O what do you think, mga kapatid? Nabanggit po yan na sun and moon and stars magkakaroon po ng pagyanig, pagkahulog. But dito sa Tanak, ang pinag-usapan diyan ay araw po ni Yahuwah ang pinag-usapan na siyang manahan doon or siyang mag-reign, maghari doon sa Mount Zion. What about sa Yoel chapter 2 verse 10 po? Ganon din, ganon ba ang idea? The same din po ba? Anybody can read? Joel chapter 2 verse 10. The earth shall tremble before them. The heaven shall shake. The sun and the moon shall grow dark. And the stars shall gather in their light. Oh, see, yung idea na the sun and the moon. Okay po. So, marami pang mga other references. But ito pala ay mga references sa Tanakh, sa Old Testament mga kapatid, referring po sa pagbalik ni Yahushua ito. Okay? Magbibigay, di na magbibigay ng liwanag, buwan, araw, between, and so on and so forth. Ito po pala ay common idea mula pa sa Tanakh. But ang tinutukoy pala dito, although Yahuwah ang pinanggit diyan, the day of Yahuwah ang nabanggit, but ang tinutukoy pala niyan is the coming of Yahushua po. Okay, moving on tayo sa pagpatuloy. What have you noticed from that reading? Any observation or comments po? Wala akong sagot dito. Okay. Batay doon sa ating nabasa, anong mga napansin ninyo? Brother Dan. Opo, Brother Felix, go ahead po, Brad. Opo, doon sa cosmic events po, hindi po ba yung pagdilim ng araw yan yung tawag dito? Nawala yung isip. Yung pagtakip ng pagtakip Opo. ng buwan sa araw. Eclipse? Eclipse? Eclipse, yes, eclipse. Opo. Hindi ba yan yung tinutukoy diyan? Kaya dumilim ang araw. So hindi na siya nagbigay ng liwanag. Tapos doon naman po sa pagbagsak ng mga bituin, lalahanin po natin ng si Enoch po ay ang kanyang description sa mga bituin o tala ay mga anghel. Yun po yung kanyang description. So, hindi ko po alam kung paano yung sinasabing... So, do we take it literal or ganun ba? Okay, good. Okay. Ilan po. Okay, very good. Maganda yung point ni Brother Felix. Pero mas maganda na tingnan natin yung buong pagkasabi, no? Kasi ang sinabi dito sa 29, pabalikan natin. Panahong yun ay magdidilim ang araw. Okay? Buwan ay hindi na magbibigay ng liwanag. So, kung eclipse lang po ang event, madali lang. Kumbaga, short lang po, di ba? Kung eclipse yon, short lang. Pero masabi natin na hindi ito eclipse. Bakit po hindi eclipse? Kasi kasunod sa magdidilim ang araw, ang buwan din na magbibigay ng liwanag, siyempre connected po yon, di ba? Kapag
ang araw hindi na magbigay ng liwanag, automatic po 'yon, di ba? Ang buwan hindi na rin po magbigay ng liwanag, tama ba? Kasi connected po 'yon sila, di ba? Ngunit meron siyang dagdag dito. At mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. So, nabanggit ni Brother Felix, maganda po 'yon kasi totoo sa Enoch o sa Jubilee, nabanggit po 'yon na yung mga bituin is referring po sa mga malak o mga messengers. So that would connect to the fall of Hasatan with the other angels po, malak po. Pwedeng ma-connect yun doon. But okay, hindi lang kasi nagtapos dito yung statement eh. Okay? At sa tingin ko, tingin ko nito, Brother Felix, literal kasi ito eh. So kung gamitin natin na yung bituin ay nagre-refer po doon sa mga malak, pwede man yun kung ang tinutukoy doon ni Enoch ay isang pangyayari sa nakaraan, pwede po yun. Like doon sa actual fall of Satan, pwede po yun. Okay, referring to that stars, kumbaga. But dito kasi parang simultaneous eh, kung di man simultaneous para bang all together ba at one event mangyari. Okay? Araw, buwan, bituin, and then ang kasunod kasi inang ito yayanigin ang mga kapangyarihan ng langit. Mamaya pag-usapan natin yan ay Hindi kaya. Opo, anong ibig sabihin? Hindi kaya meteorites? Ano po? Hindi kaya yung meteors, falling of the meteorites? Okay. Yes, that's something na happening na pwede nating ma-connect, okay? Pero nangyayari na kasi yung mga meteorites na yan, no? Nangyayari na yan. That has been recurrently happening, na nangyayari na po yan, di ba? But itong kasing event nito ay kumbaga compact, para bang all together. Okay? So kumbaga sabay-sabay. Kumbaga buwan, araw, buwan, between. So ganun ba? So this is really a cosmic event na at one event na ito ay magsabay-sabay po. Okay? Oo, kung eclipse, may nangyari na sa nakaraan. Meteors, nangyari na, meron na. But ito kasi is compact event po na simultaneous itong mga bagay na na-mention ay na ano po at as connected din po doon sa mga nabanggit din po din sa Tanakh kanina na ating napag-usapan. So, a very good point doon sa nabanggit ni Brother Felix para magkaroon tayo ng wider na pag-iisip. Ano ba? Do we take it literal? Or do we take it something else? Pero sa akin, that is very literal po na mangyari talaga. Sun and moon, stars, talagang mangyari. At may nabanggit din po si Patar, di ba? Kung naalala niyo yung nabanggit ni Patar na pagbalik ni Yahushua, sabi niya magugunaw po, matutupok po ang mundo. Okay, so kung yan ay totoo, then connected po dito sa sun and moon and between. Na kapag ito'y mahuhulog, then what will happen po sa harap, di ba? So, yun mga kapatid, mahirap nating maintindihan. Okay, I would say hard to understand po paano maging realidad yan sa actual na event. Hindi ko po alam. But dependent lang po tayo kung ano yung ating mga nababasa. Now, in the context, is almost certainly to the end of the age, yung tinatawag na the inaugurated by the return of the Mashiach. So, batay dito sa context, yung yanigin ang Shamayam, ang ibig sabihin pala doon ay the powers of Shamayam will be shaken. So, magandang makonect din po yun doon sa nabanggit ni Brother Felix na could also refer sa mga fallen angels. Okay? Dito, yung phrase na yanigin ang Shamayam
can also refer to the powers of Shamayam. They will also be shaken. Okay, sa event na ito. So, mga kapatid, one thing for sure na certain tayo, hindi pa ito nangyari. Okay po? Diyan, certain tayo, hindi pa ito nangyari. At kung mangyari man, ibigay natin sa ating isipan that this will happen. Okay? Kung hindi man totoo, simultaneously po itong mga bagay na yan. Sun, moon, and stars all together po. It will happen simultaneously po. Okay, this is referring to the demonic cosmic powers na nabanggit din po dito sa unang patar of Peter, chapter 3. Anong nakasabi dyan, mga kapatid? Tingnan natin. Unang Peter, chapter 3 po, verse 21. Sinong nakakita? Pwede niyong basahin? 21. Nakasabi po dito, which figure now also saves us immersion, not putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward Allah through the resurrection of Mashiach, Yahushua HaMashiach. Verse 22 po, who having gone into Shamayam is at the right hand of Yahuwah, messengers and authorities and powers have been subjected to him. So ano pong ibig sabihin nito? Patar of Peter is saying na ito si Yahushua ngayon ay nakaupo na doon. Okay? Sa Shamayam, nakaupo na doon sa kanang banda ng ating Ama. Nakaupo na doon si Yahushua. Ibig sabihin, lahat ng mga power ay under na sa kaniyang authority. All messengers and authorities and powers, sinabi dyan, having been subjected to him. Okay? So, anong mangyari? Connected ito sa pagbalik ni Yahushua. Kasi nga, ngayon, sa kasalukuyan, yung mga power na yan ay subject na po under sa kanyang feet. And when Yahushua comes, mga kapatid, anong mangyari yan? Yayanigin ang Shamayam. Na ang ibig sabihin po, talagang hindi lang ang nature, hindi lang yung lupa, yung actual, literal na created things ang mag-react, ngunit sila din po, itong mga demonic cosmic powers po, they are going to react. Bakit po mag-react sila? Kasi alam na nila na they are already under the feet of Yahushua kasi nandoon na si Yahushua, nakaupo na sa kanang banda ng ating Ama. So alam na po nila yon. So, sa pagdating ni Yahushua, they are also going to react because they know their time is very short. Their time is no more because Yahushua is now going to take his throne, mga kapatid. So, ayan, ang ating paliwanag sa punto na yan. Pangalawa po is the parousia, the sign and the morning, the coming of the clouds in power and esteem. Verse 30 po, sa nabasa na kanina ni Sister Mariam, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So mga kapatid, tingnan natin dito sa ating nabasa, what will happen after those signs taking place? So, siyempre, ma-aware tayong lahat, di ba? There is the shaking po. Shaking of the arats, the shamayam, there is the shaking. O siyempre, tayong lahat ay ma-aware po. Then, pagkatapos yan, ang mangyari is, there will be mourning. Okay? Bakit may mourning po, mga kapatid? Di ba? Pansinin nyo? Tatangis. Paglitaw, lilitaw itong tanda ng lahat ng langit. Di ba? Tatangis ang lahat ng mga lipi. Lupa, makikita ang anak ng tao na dumarating sa ulap. So, mga kapatid,
There's the shaking of Shamayam and the rats shaking. Okay, and then the Son of Man appearing po, anak ng tao ay darating doon sa ulap. Ngunit ang tao po ay tatangis. Lahat ng mga lipi ng lupa, all tribes. Bakit mga kapatid hindi lang Yasar-al? Mga kapatid, hindi lang po ito ang binabanggit dito ay Yasar-al lang. Lahat ng mga lipi, all tribes. So, ibig sabihin, okay? Yes, Brother Felix, go ahead. Yung nga po, according din sa pagkasulat ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa. Ibig lang sabihin, pag lumitaw ang Hamashiach, yung nga po, tatangis ang mga tao. Yung idea na mararapture po ba yung mga, so ibig sabihin mo lang katotohanan po yun. Okay po. So, Brother Felix is bringing the idea po ng rapture. Okay. So, mga kapatid, okay lang. Thank you for bringing that word rapture. So, oo nga, no, yun sa ating paniwala noon, yung rapture ay nasa scripture po yung rapture. Okay, yun po ang ating paniwala noon. But sa ating journey ngayon, maging iba po ang ating pananaw dito. Okay po. Bakit maging iba? Kasi kung titingnan natin, yung word na rapture, is it really ba scriptural? Okay, so hindi tayo ready dito, no? Kasi hindi man ito about rapture po. But initial ko lang na i-sharing po, yung word na rapture talaga ay wala tayong strong evidence po of the word rapture. Kasi po, kung meron man, then magkakaroon tayo ng problema sa ibang mga references. But anyway, hindi man natin ito na ready, but yun, pwede nating pag-aralan yun kung ito ba ay related sa rapture. Okay? But ito, patuloy nating pag-usapan. Okay? So, o nga, pagdating ni Yahushua, okay, nandun po siya sa ulap, mga tao sa iba't ibang lugar ay magtatangis, they are going to mourn people from different tribes. Nung makita nila si Yahushua ay nasa ulap ng Shamayam, mga kapatid. Dahil nga dito makakaroon na ng realization na totoo pala itong nasabi at nakasulat na babalik siya. So makikita nila, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan, ang dakila ng kanyang kalwalhatian, makikita na nila. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung taong buhay pa sa panahon na ito, in literal sense, talagang tatangis kasi nga matagal nang hinintay. Na akala siguro ng iba hindi totoo at hindi babalik, pero ngayon naging totoo. Okay, so tatangis sila, they are going to mourn. Okay? Maraming maging possible na meaning kung bakit nag-mourn sila. Could it be nag-mourn sila kasi huli na sa kanila? Hindi pa nila nakilala, hindi pa nila lubusang nagsilbi o nagsunod, mga kapatid. So malamang magkaroon ito ng iba't ibang mga possible meanings. Bakit mga magtangis sila? Ano bang mga kahulugan sa phrase na yan, magtangis? Dahil ba na rapture ba yung kanilang mga mahal sa buhay at naiwan sila and so on so forth? Okay po, wala pong nabanggit dyan, but nag-describe lang po na yun ang reaction po ng mga tao. After the shaking of Shamayam, shaking of Arats, mga kapatid, yun ang reaction ng mga lipi sa iba't ibang mga lugar. All attention now to the Son of Man or to the Son of Man, Yahushua HaMashiach coming po. So, yan ang specific na nakasulat kung ano yung mangyari. Moving on. The coming of the clouds in power and esteem po. Tingnan mo yan dito sa ating nabasa, anak ng tao na dumarating na nasa ulap ng langit.
na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So, describe lang po diyan kung ano yung kalagayan ni Yahushua na nandoon siya sa ulap. Okay? So, how important that ulap is. Okay, mamaya patuloy tayo. So, why mourn? Ito yung tanong natin. Okay? Itong mourning na ito pala ay may connection po doon sa Zechariah chapter 12 verses 10 to 14. Referring here now all the tribes of the Arats. From Zechariah's time, it was mourning over sin and repentance po. So wala tayong time na magbasa, but i-double check ninyo po on your own ay yung mga manunood sa Republish. Basahin ninyo po ito. And if you read that, ang mourning po doon is referring doon sa pagtangis dahil sa kasalanan at pagbalik loob sa ating Ama. Yun po ang mourning doon sa time ni Zechariah. Okay, but dito sa ating nabasa, lahat ng mga lipi, all tribes, mga kapatid, ang nabanggit dito. All tribes ang nabanggit. So, ano ang ibig sabihin dito? The one mourning here are all referring to all tribes at the coming. So, ano po ang kaibahan? Mourning here sa Matat-Iyao is referring po of the coming judgment at the end time. So, ibig sabihin, kung ito'y mangyari sa ating panahon, when we see the Son of Man, okay, maging dalawa po yung ating reaction. One is excited tayo kasi nandyan na siya. Pangalawa, we will be sad. We will mourn. Bakit po? Kasi it's judgment time. Ano kaya? Bahagi ba ako? Makasali ba ako? Okay, naalala niyo po mga kapatid yung Day of Atonement natin? Okay? Connected po ito mga kapatid, di ba? Ang Day of Atonement natin is what we do on our Day of Atonement mga kapatid. Alala niyo? We afflict ourselves. Tama po ba? We mourn po, di ba? Naalala natin, di ba? We go fasting po, di ba? Naalala natin? So this is really, coming of Yahushua is related to also the Day of Atonement, mga kapatid, which is the day to mourn, the day to afflict ourselves. Why? Because hinihintay natin. And that is our response, mga kapatid. In humility, in submission po, we afflict ourselves, we humble ourselves sa panahon nito. So, but this is also mourning because Yahushua is about to die. So, again, mga kapatid, no, meron palang maraming mga connection itong word na mourn dito. Panahon pa ni Zechariah, referring to sin and repentance, at sa pagbalik ni Yahushua, referring to the judgment, at ang immediate, mga kapatid, sa kanilang time, okay, sa mga readers sa panahon na yon, is that, bakit mag-mourn sila? Kasi Yahushua ay ipapako na sa kahoy. Kasi yon po ang context after ng chapter 24. Kasi following chapter po, okay, Yahushua po ay ipapako na. So, kaya dito, mourn here has many different meaning, mga kapatid. Batay sa ating context and background sa writing ni Matat-Iyao or Matthew. Okay, moving on. Verse 30 again. Ayan, the coming in the clouds. Okay. Yan po pala is also an image, okay, of Zechariah to Daniel, mga kapatid. Prophet Zechariah to Prophet Daniel. Okay, ano po nakasabi ng Daniel? At binigyan natin ng connection itong tatlong mga references. Pwede natin basahin, mga kapatid. Daniel, chapter 7 po. Moving from Zechariah to Daniel. So ano bang event nito? Okay? Somebody read on Revelation 1:7, somebody will read on Zechariah 12 verse 10, and then Daniel 7 po, 13 to 14. Can I ask the reader for that? Go ahead. Sister Mariam, are you ready? Ayan lang, bro. Zechariah 12:10. And I shall pour on the house of God and on the inhabitants of Jerusalem
a roof of favor and prayers, and they shall look on me. Kung saan pagkaman, bro? Okay. Okay po. So, highlight po natin yung verse 10, nabasa ni Sister Mariam. Yung phrase na, and they shall look upon me. Okay po? Highlight po natin yung phrase na yun. And they shall look upon me. Okay? Bakit po? Kasi yung phrase na yan, Zechariah 12 verse 10, is related po dito sa pagbalik ni Yahushua. Makita nila ang anak ng tao. They shall look upon me. Yahushua po ang tinutukoy pala niyan. Zechariah 12 verse 10. What about sa Daniel po? Can somebody read on that? Daniel? Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Apa. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. 14. And dominion and esteem was given him, and a kingdom, and all the peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Okay po. So, sa reading ni Sister Leah, can somebody go to Revelation 1:7? Sa reading ni Sister Leah, nakita natin ito yung Son of Man na banggit ni Daniel. Pero saan yung nag-appear yung Son of Man? Okay, tinan mo dyan, no? Coming with the clouds of Shamayam. Okay? Nakita ninyo? Tinan niyo dito. Dumarating na nasa mga ulap ng langit o ng Shamayam. Nakita ninyo mga kapatid? Daniel, nabanggit pala yan. The Son of Man coming in the clouds of Shamayam. Sa Zechariah ganyan, kanina, they shall look upon me. Nandito rin sa verse na ito. What about Revelation 1 verse 7? Coming of the clouds, yapon bro. Okay. See, he is coming with and every eye shall see him, even they who first him, and all the tribes of the earth are because of him. Wow. So again, the idea of coming in the cloud, nabanggit diyan sa Revelation 1:7, and every eye shall see him. O, di ba? Tingnan mo, at makikita nila dito sa verse 30 po. Nakita niyo yung connection? No, ang tanong is, totoo ba, Brother Dan, ang tinutukoy diyan ay si Yahushua? Opo, totoo. Tingnan mo yung verse 7. Tingnan mo yung middle of verse 7. Even they who pierce him. Okay? And all the tribes of the Arat shall mourn because of him. O, di ba? Dito na lumabas na yung all tribes. Even those who pierce him. So, walang ibang tinutukoy dito talaga ay sino po? Yahushua. Yahushua talaga mga kapatid. Yahushua. Opo. But take note, okay, yung seeing in the clouds. Okay? Yung phrase na nandoon sa clouds. Bakit mahalaga yung phrase na on the clouds? Sinong tinutukoy na nandoon sa cloud? Dito, Yahushua po. But tingnan natin ang Exodus 13. Ano nakasabi sa Exodus 13? Yahuwah yan. Oh. Are you getting the connection mga kapatid? Are you making connection here? Basahin po natin. 13 po ng Shemot. And Yahuwah went before them by Yom in a column of clouds to lead the way, and by Layala, column of fire, to give them light, so as to go by Yom in Layala. Okay. So mga kapatid, due to lack of time,
Yahuwah ang pinag-usapan diyan. Yahuwah appeared to them in a cloud by Yom, okay, sa araw, and by the pillar of fire by layala o by night. Mga kapatid, nakita ninyo yung connection? Yahuwah nagpakita sa pillar of cloud o sa cloud, mga kapatid. Pillar of cloud. Sa gabi of fire, pillar of fire. Yahuwah po ang binanggit diyan. And if you read this, mas maliwanag pa rin po, mga kapatid. Okay, but we don't have time to read. Nabanggit din po sa Isaiah 68 verse 4, Yeshayahu chapter 19 verse 1. Those cloud is really referring to Yahuwah. But dito, mga kapatid, now referring to the son, the bond of Adam. The anak ng tao po, mga kapatid, na nasa mga ulap ng Shamayam. So, what's the point? What are you understanding here now, mga kapatid? What have you observed from these passages? We are talking about the coming of Yahushua. But dito sa Tanakh, referring to Yahuwah po yun. Ang hari, ang sovereign, nag-appear sa cloud. But dito sa declaration ni Yahushua, referring to the Son of Man, proclaimed by Daniel, Zechariah, and written by Yaochanan. So, mga kapatid, something to think about. I have been always referring that question, what have you observed? What have you noticed? I will not tell you po, mga kapatid, but listen to the Ruach. Listen to the voice of Abba Yahuwah kung ano yung pangungusap niya sa inyo. Moving on, the loud trumpet call, okay? The gathering from all over. Sinugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanilang mga hinihirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So again, ano po itong mga kapatid nangyari? Loud trumpet call. Nangyari yung mga shaking ng arat, shaking ng Shamayam. Nag-appear si Yahushua doon sa cloud. Ngayon may trumpet. Okay? Ano yung naalala natin kanina doon sa trumpet? Okay? Mula pa yan doon sa ilang, may trumpet na doon. Tuwing sila'y magtipon-tipon, significant pala yung trumpet na yan, mga kapatid. Because that is also significant of the gathering, mga kapatid. Gathering from all over po, mga kapatid. Sa iba't ibang hangin, apat na hangin. So, ibig sabihin, sa nabanggit ko kanina, east, west, north, and south po, mga kapatid, sa dulo ng lupa. They will be gathering. Okay? Mula sa isang dulo ng langit hanggang sa lupa. Okay? Yung gathering na yan, as we have highlighted kanina, Numbers chapter 10, nandun na po yan. Itong gathering na ito doon sa Mount Sinai, trumpet, ganon din po sa sa Mount Sinai na yan. Ngunit sino yung bumaba doon, mga kapatid, sa Mount Sinai? Yahuwah po ang nakasulat doon. Yahuwah bumaba. Pero dito sa pagbalik ni Yahushua, siya po yun bumaba. Dito, Yahuwah ang bumaba with the sound of the shofar. Dito sa Judges, paano ginawa yung shofar dito? Is a call of at war. No? Nasa digmaan sila. They are at war with Jericho sa panahon na yan. Okay? Dito sa Yeshayahu, ganun din po. Ginamit ang trumpet as a day of Yahuwah. Joel chapter 2 verse 1, ginamit din po the blowing of the shofar on the day of Yahuwah. So mga kapatid, ano pala yan? How significant the blowing of the trumpet is? Very significant pala, mga kapatid.
when his people gather, when it's time to go war, when it's time to appear before the judgment, mga kapatid, that trumpet is very significant po. So, that being said, is it the final gathering? It is rather the final gathering and the final judgment. Sa panahon na ito, final gathering po ito and a final judgment. Okay? Note, gathering from the four winds or from the four corners of the Arats. Go ahead, Sister Mariam. Ano lang bro, significant yung trumpet bro sa mga nakakilala lang kay Abay Yaowa. Kasi yung hindi nakakilala ni Abay Yaowa, kahit may marinig pa sila ng trumpet, hindi man nila alam na yun talaga ang sign kay Abay Yaowa. Opo. So yun ang napaka-sad, no? Baka sa panahon na yan, no? I would say only baka, no? Kasi hindi natin alam. Baka sa panahon na yan, makarinig sila ng trumpet pero they don't relate. They cannot connect. Okay po? Kung aabot pa tayo ng ganyan kung makaabot pa tayo ng ganyan ba na mga signs, buti tayo, alam natin, pero yung lang natin ba, yung preparation talaga kung makapasok talaga tayo kay Abay Yaowa sa kasutan niya. Alam niyo mga kapatid, I'd like to mention this. Sa dating grupo where I belong, it's really a big denomination po yon. Kami noon, kapag may mga general gathering kami all over the Philippines, maraming mga tao po yan, mga aabot sa mga 4,000 people gathering. Never sa panahon ko noon, never na mag-blow ng shofar o trumpet. Never. Wala akong napansin noon. For many years, wala akong napansin na merong blowing of the shofar. But yung bagong gathering na nangyari doon sa Bacolod, ang sister ko po ang nag-testify sa akin. Sabi niya, Dan, for the first time in the history ng ating grupo, sabi niya, for the first time, nagkaroon ng blowing of the trumpet. Sabi niya, katulad ng mga ginagawa niyo diyan sa assembly, sabi niya. Sabi ko, are you sure? Sabi niya, oo. Nangyari yan ngayon doon sa big gathering na yun. Blowing of the shofar at the start and then blowing of the shofar at the end. Now, that being said, mga kapatid na makikinig dito sa Republish, maari pong magkaiba-iba yung kanilang pananaw doon sa mga trumpet na yan. Baka siguro it's just part of the program and so on and so forth. But sa ating journey ngayon, kayong mga mananampalataya ni Abay Yaowa and Yaosha, sa ating journey ngayon sa napaliwanag ni Sister Mariam, alam po natin gaano ka-significant yung blowing of the shofar na yan. We know how significant that is. Because it is the final gathering and the final judgment at the coming of Yaosha, wherein people from the different winds, south, north, west, and east are gathering to see the band of Adam. So, the band of man, rather. So, now that being said, let's go back into our reflection and ending po itong question na when? Immediately after po. After what? Those days, yung tribulation, great distress na ating hinihintay pa sa ating panahon ngayon. So, ang tanong ko kanina, is the war in Israel now leads to this event? So, again, I will not state my opinion here, but kanina maganda yung point na it could be, this is only the beginning pa, pasimula pa. Meaning, meron pang mas super duper and hirap na darating. Okay? But that's only possible, that's only a beginning. Okay? So, magandang idea po yun. Pangalawa is the esteem for the believers and the terrible judgment for sinners. Opo, sa pagdating ni Yaosha, wow, kaluwalhatian po yung kanyang dala. At iyon din po ang ibibigay niya sa lahat ng mga believers. But on the other hand, terrible judgment po para sa mga hindi sumunod, para sa mga hindi nagsamba at hindi nagkilala kay Abay Yaowa and Yaosha, mga kapatid. And lastly here is culmination of Aluwa's plan of salvation. When Yaosha comes po,
yan po ay ending, yun po ay culmination, di ba? Kapag sabihin natin na culmination sa mga paaralan, ano po yung mangyayari sa culmination sa paaralan? Di ba? Meron pong mga Rewarding. Opo, meron pong mga rewards. Okay? May mga rewards. And dito sa culmination na yan, reward and punishment po. Reward doon sa mga nakakilala at nagsunod kay Abba Yahuwah, and punishment po doon sa mga nagrebelde na naging lawless at hindi nagkilala. Punishment po para sa kanila. So, that being said, ano kaya mga kapatid? What is this message for you? May pangungusap ba si Abba sa bawat isa sa atin? Ano po yung ating application dito? Anything po na you would like to share before we end? So this is the coming of Yahushua, then so what? Preparation. Okay. Yan. Magandang word yan, Sister Mariam. Pag-usapan natin yan sa susunod, yung paghahanda. Okay, yung paghahanda. We should be ready. Okay, anything else? Meron pa ba? Try to seek the truth. Time to? Try to seek the truth, bro. Opo. Speak the truth. Ano, bro, kilalanin mabuti si Abba Yahuwah. Knows the identity of Yahuwah. Yahushua. Opo. So it's time to time to speak the truth. Kilalanin si Abba Yahuwah. Sundin natin siya. Kanyang Torah, sundin po natin. Salamat po. Anybody else? Meron pang magdagdag? Sharing? Sister Corazon, you have something to say? Brother Felix? Or Sister Tessie? Okay po. Mga kapatid na manonood o makikinig sa Republish, ano man po ang journey ninyo ngayon, nawa itong mga katuruan na ito ay magbibigay sa atin ng lesson po. Yahushua is coming soon. At mayayanig ang lahat. At nawa sa panahon ng kanyang pagbalik ay maging isa po tayo. We are one of those who will be facing Him before the day of judgment. At nawa itong mga truths na ito ay magbigay sa atin ng liwanag at magbigay sa atin ng freedom at magbigay sa atin ng awareness na dapat maging handa tayo. So ang question is, are we ready for the coming of Yahushua? Tayo ba ay isa sa mga maaring makasama niya? Okay po. So yan. Yada Yahuwah po sa ating mga discussion ngayon. At nawa magkakaroon tayo ng better understanding about His coming po. All praises and esteem to Abba Yahuwah, mga kapatid.